Lord, gamitin mo lamang po ako ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Lord, ikaw ang Diyos nakakilala at ikaw ang Diyos nakakaalam kung ano pong kulang ng aming mga kapatiran, O Lord God. Kung saan po sila nanghina, kung saan po sila, Panginoon, hallelujah, ay nagkaroon ng panlulupaypay, Panginoon, hallelujah. Sa oras na ito, Lord, i-restore mo po kaming lahat, O Lord God, mula po sa pagsimula pa lamang, Lord, naramdaman na po namin ang inyong mga salita. Hallelujah, mula sa devotion hanggang ngayon, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na maitaas, O Lord God, maging ang inyong lingkod na gagamitin. Wala po siyang magagawa kung wala po kayo, Lord God. Kaya sa oras nito, Lord, let your will be done sa oras nito, Lord God. Gamitin mo lamang po ako ayon sa inyong kalooban. Hallelujah. At sa lahat pong nakikinig, O Lord God, nawa bukas ang aming puso, isipan, O Lord God, anumang mga negatibo, Lord, nasa aming mga puso, Lord, alisin mo po ito, Panginoon, na hindi po ito ang maging dahilan, O Lord God, na kami ang manghina, O Lord God. Hallelujah. Bigyan mo kami, Lord, ng pusong pakumbaba, pusong maturuan, lalo na, Lord, sa inyong mga salita sa oras na ito. Hallelujah. Let your will be done, O Lord God, at sa iyo ang pinakamataas na papuri. Sa oras nito, sa pangalan mo, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Hallelujah, mga kapatid. Maraming salamat sa ating lahat. At sa oras na ito, mga kapatid, ang ating topic, no, is mamuhay sa ilalim ng nagningas na espiritu. Praise God. Hallelujah. Ito po sulat ni Apostol Paul, mga kapatid, sa taga Tesalonica. Praise God. Hallelujah. Nung taga Tesalonica, in-encourage po ng ating Panginoon ni Apostol Paul, mga kapatid, na magkaroon po sila ng magningas ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. At hindi lang po, mga kapatid, doon sa Tesalonica na ah, paalala, kundi dito din po sa ating lahat ngayon na sa Jesus Christ Apostolic Ministry, mga kapatid, no? Hallelujah. Pinapaalalahanan po tayo na kailangan natin na mamuhay or living under the flame of the Spirit, mga kapatid. Mamuhay sa ilalim ng nagniningas flame of the Holy Spirit, mga kapatid. Kaya nga sabi sa ating key verse, mga kapatid, na huwag nating patayin, no? Anong patay natin? Huwag ninyong patayin ang nagningas na espiritu. Praise God. Hallelujah. Ang buhay Kristiyano, matid, isang banal na nagningas, na nagliliyab na banal na espiritu. Nung una tayong nakakilala sa ating Panginoon, yun pa ba rin ang ating naramdaman, mga kapatid? Yung excited tayo, hallelujah, mag-devotion, mga kapatid, hindi sa lahat ng panahon tayo po ay excited. May mga panahon na nanghina tayo, may mga panahon, mga kapatid, hallelujah, na nawalan tayo ng prayer time dahil parang nanghina nga ang ating espiritual. At yan po ang maging dahilan, mga kapatid, na unti-unti nating pinatay ang Holy Spirit na nasa atin. Amen? Hallelujah. Kaya sabi dito, mga kapatid, hallelujah, ang banal na espiritu kapag nag-aapoy yan, wag mong patayin, no? Hallelujah, kailangan marunong tayong mag-control, no? Kontrolin natin sa tulong ng ating Panginoon. Sabi pa niya, huwag ninyong hamakin ang mga panghuhula. Praise God. Ano yung panghuhula, mga kapatid? At subukin ninyong lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti. Praise God. Subukan ninyo lahat ng mga bagay. At yung mabuti, yun po ang ating ingatan. Yung mga hindi maganda, wag na po natin yung ilagay sa ating mga puso, mga kapatid, no? Layuan ninyo ang bawat anyo ng mga masama. Kung isipin natin, mga kapatid, marami pong masama. Hallelujah, masama na pag-iisip, masama na mga haka-haka, mga kapatid. Amen? Kaya yan po ay ating layuan. Praise God. Sabi dito, mga kapatid, sa 24, tapat yaong sa inyo'y tumatawag, nagagawa rin naman nito. Praise God. Hallelujah. Tapat ang tumatawag sa atin na gumagawa rin naman nito, mga kapatid. Hallelujah. Isang paalala po ng ating Apostol Paul, mga kapatid, dito po sa First Thessalonica, mga kapatid, na um, wag nating pabayaan ang banal na espiritu na nasa atin, mga kapatid. Amen. Yung nandoon yung inyong kasiyahan na magpagamit sa Panginoon. Praise God. Hallelujah.
kung available naman tayo mga kapatid, umakyat tayo kung available mga kapatid. Kasi kung ay hinayaan natin 'yan mga kapatid hanggang mawalan ka na ng gana 'no, praise God. Kaya sabi doon mga kapatid, ang buhay Kristiyano ay isang banal na nagningas na pinagliyab ng banal na espiritu. Kapag ang apoy na yaon ay pinakain sa pamagitan ng pagsunod, ito ay nagniningas ng maliwanag. Kapag ito ay napabayaan o nilabanan, ito ay kumukupas. Amen? Tinata tina Sabi ni Apostol Paul ang kanyang sulat mga kapatid sa taga-Tesalonika na kung paano panatilihing magningas ang apoy ng espiritu sa pamagitan ng pag-unawa, debosyon at pagbabasa sa salita ng ating Panginoon at pag-asa sa Diyos. Yung pag-asa natin mga kapatid, nasa Panginoon lang. Kaya ito po mga kapatid ay sinusulat ni Apostol Paul, nagpapaalala ng mga mananampalataya sa taga-Tesalonika kung paano panatilihin mga kapatid na magningas ang apoy ng Espiritu sa pamagitan ng pag-unawa, pagdebosyon, pagbabasa ng salita ng Diyos at lalo na ang pag-asa ay nasa ating Panginoon. Number one, mga kapatid, hallelujah, ay kailangan natin na the resistance of the Spirit, verse 19, mga kapatid, ang paglaban sa Espiritu. Hallelujah. Mga kapatid, huwag patayin ang espiritu. Ang paglaban sa espiritu, ito pong dahilan na mamatay ang ating espiritu, mga kapatid. Ang espiritu ay tulad ng isang banal na apoy, mga kapatid. Nagbibigay ng init, liwanag at buhay. Ngunit, mga kapatid, ang mga mananampalataya ay maaring pawiin ng apoy na iyon sa pamagitan ng pagtutol sa kapabayaan. Pagtutol at kapabayaan, mga kapatid. Pwede tayong mawala sa presensya ng Diyos dahil nagpabaya tayo. Hallelujah. Kaya mas mabuti, sabi pa ni Apostol Paul, mga kapatid kung mahal, layuan ninyo, no? Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Hallelujah. Kung nais mo mga kapatid na hindi mamatay ang Espiritu Santo sa iyo, layuan mo na lang. Amen? Huwag mo na lang pansinin. Kasi once na ina-entertain natin mga kapatid, hallelujah, ay mas lalo tayong malayo sa ating Panginoon. Amen? Kaya, living under the flame of the Spirit. Hallelujah. Sabi dito mga kapatid, letter A, ang kahulugan. Ano nga daw ang kahulugan mga kapatid? Or the meaning, what if the signify, mga kapatid. Signify, ang ibig sabihin ay salitang pawi, ay patayin o patayin ang apoy. Praise God. Ang pawiin ang espiritu ay paglabanan sa kanyang impluensya o pigilan ang kanyang paniniwala. Praise God. Hallelujah. Ano po daw ang dahilan mga kapatid na mapatay o mamatay yung espiritu sa atin? Hallelujah. Pinapawi natin or ang kahulugan mga kapatid nagpapahiwatig dito or ang ibig sabihin dito mga kapatid, pinawi o patayin o patayin ang apoy or pawiin ang espiritu ay paglabanan sa kanyang impluensya o pigilan ng pigilan ang kanyang paniniwala. Praise God. Hallelujah. Marami no mga kapatid na kailangan natin. Hallelujah. Wag nating pigilan, no? Kung sa tingin natin na gusto tayong magpagamit sa Panginoon, mga kapatid, hallelujah, magpagamit po tayo. Praise God. Dahil diyan sa pagpagamit mo na yan, unti-unti kang magfa-fire, mga kapatid. Hallelujah. At katulad sa ating kapatid ngayon dito na ilang buwan lang mga kapatid, pero nandoon na yung boldly niya na magbahagi sa salita ng Diyos, no? Kahapon lang talaga na naririnig natin ang about sa pangangalo niya. Hindi mo yan maibahagi mga kapatid pag once, hallelujah, mayroon kang takot. Kasi ang takot mo, yun po ang magdadala sa'yo. Ay, wag mo na yung ibahagi, maraming matamaan, lalo na't kung may namumuhay pa sa ganun na paraan mga kapatid. Pero dahil may espiritu po siya, nagniningas po ang ating kapatid, hallelujah, kaya niyang ibahagi. Kaya niyang ibahagi ang salita ng Diyos mga kapatid. Hallelujah.
hindi na niya ano mga kapatid na medyo masakit talaga ito, praise God. Pero sa mga tao na, na-rebuke mga kapatid, pasalamatan natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Kahit sabihin pa, "Ay hindi man yan siya, bago-bago lang yan tapos ako na pinapangaralan ako." Minsan pinapangaralan yung mga taong matagal na. Wag nating sabihin mga kapatid na ako'y matagal na sa paglilingkod sa Diyos. Dahil mga kapatid, ang Panginoon hindi po siya nagtingin kung gaano ka nakatagal. Ang tinitingnan ng Diyos, ang mananatili hanggang sa wakas ay siya lang po talaga ang maliligtas mga kapatid. Sabi pa nga doon mga kapatid sa Luke, hallelujah, na mayroong nauna na nahuli at merong nahuli na nauna mga kapatid. Wag tayong kampante, hallelujah, na mga matagal na tayo. Amen. Hallelujah, magti 3 years na po ang GCAP na masasabi mo, hindi na ako magdadala niyan. Kasi, hallelujah, bago lang yan siya. Praise God. Pero sa Panginoon, mga kapatid, walang bago at walang luma. Amen? Hallelujah. Kaya sabi dito mga kapatid, wag nating patayin kung ano mang meron sa atin, mga gift natin mga kapatid. Ipagamit po natin sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kung gusto nating magpagamit, hallelujah, mag-offer tayo sa ating mga sarili. Amen? Hallelujah. Praise God. Sabi dito mga kapatid, sa pamagitan ng pagwalang bahala sa espiritu. O sa pamagitan, okay, sabihin mo na lang, bahala na yan. Oy, hallelujah, mayroon ng conviction ang Panginoon sa iyo, pero binaliwala mong kapatid. Hallelujah. Yan po ang unang reason mga kapatid na pinatay mo na ang banal na espiritu na nasa iyo mga kapatid. Basahin natin ang Ephesians chapter 4 verse 30 mga kapatid. Sabi doon, at huwag ninyong paghiganti o pighatiin ang Espiritu Santo sa Diyos na kanya kayong tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Hallelujah. Praise God. Huwag daw nating patayin mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. Sa ating paglilingkod sa Diyos, hindi lahat happy tayo mga kapatid. Merong time na mga kapatid na hindi natin maintindihan yung sitwasyon. Praise God. Pero wag kang magpayanig dyan. Hallelujah. Praise God. Kung ano man ang napakagandang naririnig mo sa salita ng Diyos, hallelujah, pakinggan mo ang salita ng ating Panginoon. Wag yung salita lang ng tao mga kapatid. Amen? Sabi dito ni Apostol Paul mga kapatid sa Tagay-Piso, hallelujah, at huwag ninyong hipighatiin ang Espiritu Santo sa Diyos na kayong tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Praise God. Hallelujah. Yan po mga kapatid ang letter B, mga kapatid, sa pamagitan ng pagkakaasa o pagkakasasa ng kasalanan. Ang dahilan po number 2 o letter B mga kapatid, pagkasasa or pagpatuloy sa kasalanan mga kapatid. Basahin po natin ano pong mga kasalanan ito mga kapatid. Basahin po natin ang Galatia chapter praise God. Basahin po natin mga kapatid Galatia chapter 5 verse 17. Ang sabi dito mga kapatid, sabi doon sa 17, Galatia chapter 5 verse 17, sabi niya, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa espiritu. Ang kalaban natin, hindi po si kapatid, kundi ang ating espiritu, laman, or laman to espiritu mga kapatid. Sabi dito, ay laban sa laman sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Hallelujah. 'Di ba? Gusto mong mag-devotion ka, pero gusto mong matulog, mga kapatid. Yan po mga kapatid, naglalaban po itong ating laman, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga sarili. Kung mayroon tayong relasyon sa ating Panginoon, huwag tayong magpapatinag. Praise God. Hallelujah. Kahit pa mga kapatid, anuman ang sasabihin ng mga tao, basta ikaw mga kapatid, naglingkod ka sa Diyos ng totoo, hallelujah, namuhay kang may kabanalan mga kapatid, hallelujah, kapasok ka sa ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Dahil ang nagpatay sa ating pagniningas mga kapatid, ang kasalanan, hallelujah, na minsan na nating nagagawa mga kapatid. Hallelujah. For example, nagkakasala tayo. Hallelujah. Ang example natin dito mga kapatid, yung hayag sa gawa ng laman, no? Sa makatuwid, ito ay yung pakikiapid, yung ating tinatawag topic kahapon. Ito po ay nagpapalayo po ito kasi kung tayo'y namumuhay, mga kapatid, sa
nakikipag-apid tayo sa isang tao, hallelujah, alam na natin na may asawa, praise God, ay unti-unting patayin ang relasyon mo sa ating Panginoon. Unti-unti kang mawawala, mga kapatid, no? Pakikiapid, karumihan at kalibugan. Itong kalibugan medyo masakit, mga kapatid, dahil lahat po tayo makabati taginunani. Praise God, hallelujah. Kahit pa mga pastor, kahit pa mga sino pa yan, kung ating tingnan, mga kapatid, wala pong exempted ngayon, hallelujah. Lahat po yan, mga kapatid, ay gawa ng laman, praise God. Pero kung tayo po isipin natin na yan ay hindi maganda sa paningin ng ating Panginoon, lalo na tayo po ay ginagamit ng Panginoon, mga kapatid, huwag na nating subukan. Amen? Huwag na nating subukan. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sabi doon, pagsamba sa Diyos, Diyos, pagkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, normal, mga kapatid, no? Praise God. Hallelujah. Pero wag na natin siyang tinatawag, mga kapatid, na patulan. Kasi kung patulan natin yung pagtatalo na yan, mga kapatid, hindi yan matatapos. Mas mabuti, sabi pa ng ating keepers, layuan mo na lang. Praise God. Hallelujah. Layuan. Hindi natin i-entertain, mga kapatid. Kasi pag yan po yung pagtatalo na yan, mga kapatid, na wala lang namang yang kabuluhan, wala din tayong magagawa dyan, kundi malayo tayo sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi nga doon, mga kapatid, hallelujah, sa ating key verse, 1 Thessalonica chapter 5 verse 22, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Amen? Hallelujah. Yung pagtatalo-talo, hallelujah, yung tinatawag, mga kapatid, na medyo kahit tayo yung pinag-usapan, normal, mga kapatid, huwag kayong mag-alala yan. Kasi normal lang yan, mga kapatid. Basta nakita ka na naglilingkod ka sa Diyos, mga kapatid, mayroon pong ganun na mangyayari. Pero ang importante na ikaw, nagpatuloy ka sa paglilingkod sa Diyos. Nagpatuloy ka, mga kapatid, na nagpapagamit sa Diyos. Hindi ka nagpapatinag. Amen? Huwag ka nang mag-alala dahil hindi lahat na nandito or nakikinig or mga kaibigan mo na na-bless sa iyo. Yung iba dyan, mga kapatid, hallelujah, pinag-pray ka na mawala yung apoy mo sa paglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Kaya, living under the flame of the Spirit, mga kapatid. Hallelujah, di ba? Kaya mag-ingat tayo. Tayo po, mga kapatid, individual po ang ating salvation. Hindi po grouping, hindi po tinatawag, mga kapatid, hallelujah, ay ang GCAP ay maligtas. No, mga kapatid, hallelujah, hindi lahat ang taga GCAP ay maligtas. Hallelujah, hindi ko sinasabing ako yan, hindi ko sinasabing kayo yan. Tayo lang ang nakakaalam, mga kapatid, kung sa pagbabalik ng Panginoon, tayo po ba ay kasali sa kaligtasan. Amen? Hallelujah. Huwag tayong maging kampante sa grupo dahil hindi lahat, mga kapatid, naglingkod ng tunay sa Diyos. Hallelujah. Sabi nga sa Matthew chapter 7 verse 22, 21, hindi lahat ang tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Yun lang ang sumusunod, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya sabi ni Pedro, mga kapatid, naglisod bang gani og sulod ang mga Kristohanon, unsa pa kaha ang mga walay tinuod, walay relasyon sa Ginoo. Kahit nga tayo nga Christian, mga kapatid, hallelujah, tinatawag, mga kapatid, na hindi natin alam, no? Hindi natin alam talaga, mga kapatid. Kaya mas piliin natin, hallelujah, na maglingkod tayo sa Diyos, hallelujah, kaysa pansalibutan na kasayahan, yung paglilibak, mga kapatid, yan po ay yan sa Satanas, mga kapatid. Amen? Mga panibugho, yung pagsisilos, mga kapatid, mga pagkakaalitan, yan po ay gawa yan ng kaaway. Praise God. Pero lagi nating tandaan na hindi tayo nakipag-away sa tao na yan. Hindi tayo nakipag-away sa mga tao, mga kapatid, kundi espiritu na nasa kanya. Hallelujah. Praise God. Kaya minsan, mga kapatid, akala mo yung kalaban mo ay tao. Hindi po. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, kailangan nating alam natin paano tayo lumaban. Espiritu, batok espiritu, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sabi nga sa Ephesians chapter 6 verse 12, sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman o dugo, kundi laban sa pamunuan ng mga makapangyarihan, laban sa mamanghala sa kadiliman. Ito ay sanlibutan laban sa ukol ng espiritu ng kasamaan at dakong kaitaasan. Praise God. Hallelujah. Kaya maawa tayo, no, sa mga mga nangyayari ngayon, mga kapatid. Praise God. Nung nabasa ko po, mga kapatid, ang mga ngaral Ecclesiastes
vanity at vanity po lahat 'yun, 'no? Sabi sa mga ngaral mga kapatid, kung babasahin natin 'yan, Ecclesiastes chapter 1 mga kapatid, hanggang matapos 'yan mga kapatid. Sabi ni Solomon mga kapatid, lahat ng meron ako, hallelujah, vanity sa Panginoon. Hallelujah. Sabi ng ating, sa Ecclesiastes mga kapatid, hallelujah, lahat ng 'yun mawala mga kapatid. Nakikita natin ang mga pangyayari ngayon, 'di ba? Bago lang mga kapatid yung nalunok or kumbaga nabahaan mga kapatid 'no, sa bagyong Tino. Nakita natin lumulubog yung bahay. Tingnan natin ilang taon po yun pinagtrabahuan para lang mga kapatid makapagbahay ang isang tao. Hallelujah. Pero isang kidlap lang, walang isang araw mga kapatid nawala lahat. Hallelujah. Kaya tayo, 'wag na tayong, makipag-haayon pa kung ano pa man 'yan mga kapatid na ginagawa ng kaaway sa atin para tayo'y magkabaha-bahagi 'no. 'Wag na nating kunin yung mga basura pa mga kapatid. Lagi nating tandaan na naglilingkod tayo para sa ating salbisyon. Kaya sabi ni Apostol Paul, work out your own salvation. Work out your own salvation. Ikaw lang ang makapagligtas sa sarili mo. Ako lang din ang makapagligtas sa sarili ko. Normal na makinig tayo sa salita ng Diyos, pero hindi normal na tayo po mga kapatid ay, hallelujah, hindi na tayo maglingkod sa Diyos dahil sabihin no, ano ba yung grupo na yan? Hallelujah. Ikaw yung may problema. Kasi tinitingnan mo kasi sila. Ang sabi nga ng Panginoon, mga kapatid, sa Hebrews chapter 12 verse 2, looking to Jesus, the author, the finisher of our faith. Hallelujah. Kung nagsimba ka, nagtingin lang ka sa mga kaigsuunan, mga kapatid, hindi ka talaga makapagpatuloy kasi walang perfect, mga kapatid. Even ako, hindi ako perfecto. Pero pag once, mga kapatid, na nakatinig ka o nakatuto ka sa ating Panginoon, hallelujah, sa kanyang promises, mga kapatid, mabigla ka na lang na ilang buwan na pala ako naglilingkod or mag 3 years na pala akong naglilingkod sa Diyos. Hallelujah, kung titingnan mo, marami kang pagsubok, pero hallelujah, hindi ka natitinag dahil hindi ka nakatingin kay brother, hindi ka nakatingin kay pastor, hindi ka nakatingin kay kanino man, mga kapatid. Hallelujah, lahat po tayo, hindi tayo perfecto, mga kapatid. Kaya nga may salita ng Diyos na nagpa-perfect sa atin, tinuturuan tayo. Kaya kung ma-rebuke tayo, huwag tayong magalit mga kapatid. Dahil yan po ay salita ng Diyos na gusto ng Panginoon mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban mga kapatid. Amen? Hallelujah. Yun po ang letters B mga kapatid sa pamagitan ng pagbabala ng kanyang gawain sa pagsamba o ministry. Hallelujah. Sabi dito, letter C mga kapatid, the maintenance, how to prevent it. Hallelujah. Man, the flame through prayer o through prayer mga kapatid. Hallelujah. Kailangan natin mga kapatid na manalangin tayo. Hallelujah. Sa ating pananampalataya, kailangan natin na ibayuhin ang ating pagnanasa sa pamagitan ng panalangin mga kapatid, no? We need to fan and to flame our passion for prayer mga kapatid. We need to fan, to flame your passion to prayer. Hallelujah. Praise God. Kung ano man yung ating mga naririnig mga kapatid, mas lalo tayong manalangin sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. And then, letter C, sa pagpanatili or paano tayo mananatili at paano natin iwasan. Hallelujah. Yun po, no? Sa 2 Timothy chapter 1 verse 6, sipsipin ang apoy sa pamagitan ng panalangin. Kung baga mga kapatid, kailangan natin, no, na ibayuhin ang ating pagnanasa sa pamagitan ng panalangin. Praise God. Pastingan natin mga kapatid kung nakita natin na hindi na maganda ang ating mga naranasan. Amen? Hallelujah. Praise God. Dito na po tayo mga kapatid. Pakain sa salita ng Diyos araw-araw. Kailangan nating kainin or ating pakinggan mga kapatid. No? Pakisamahan ang ibang mananampalataya na naghikayat sa apoy. Dito po, fellowship mga kapatid, kailangan po natin lagi ang fellowshipping. Hallelujah, dahil dito po tayo mga kapatid, nag-aapoy sa paglilingkod sa ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Sabi dito mga kapatid, illustration tayo, ang apoy ay namatay, hindi sa isang gawa, kundi sa kapabayaan. Amen? Ang apoy daw namamatay dahil pinabayaan. Kapag huminto tayo mga kapatid, or kapag huminto tayo, di ba? Or example ko na lang mga kapatid, pag huminto tayo mga kapatid, hindi na natin di ba? Sino ditong naggamit ng yung tinatawag mga kapatid na
yung sa bukid ba, yung kanang naghaling ka, praise God, kung pinabayaan mo yan mga kapatid, tinatawag na mamatay talaga yan siya. Pero habang na naghaling ka, nilagyan mo siya ng ano mga kapatid hanggang habang mas lalong umiinit mga kapatid. Hallelujah. Kaya nagdoon yung init na nandoon yung init mga kapatid. Ganon din po ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. The more tayo mga kapatid na pumunta sa gawain, the more tayong umattend mga kapatid, the more tayong natuto, the more tayong nag-fire mga kapatid. Kaya living under the flame of the Spirit mga kapatid. Amen? Hallelujah! Dito na po tayo sa number 2 mga kapatid, numerical, ang paggalang sa kasulatan. Sabi dito sa number 2 mga kapatid, kanina ang number 1, the resisting of the spirit. At dito na po tayo sa number 2 mga kapatid, the regarding for the scripture or the regard for the scripture. Or sa Tagalog mga kapatid, ang paggalang sa kasulatan. Sa verse 20, hallelujah, sa ating keyverse mga kapatid, sabi doon, hallelujah, verse 20 to 22 mga kapatid. Sabi dito, hallelujah, huwag ninyong hamakin ang paghuhula, huwag ninyo huwag subukin or huwag ninyong hamakin ang manhula o subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti at layuan ninyo ang ano po daw layuan natin? Masama, mga kapatid. Amen? Layuan natin. Pag alam natin na hindi na maganda, nakakasira na sa ating pananampalataya, layuan mo na kapatid. Amen? Hallelujah. Baka ikaw nakatingin ka sa kapwa natin mga kapatid. Kung nakatingin kayo dyan mga kapatid, hallelujah, ay kung mawala siya sa pananampalataya, kayo, kasama tayong lahat. Kaya, sabi dito, huwag mong hamakin ang hula, ngunit subukin ang lahat ng bagay. Paghawakan mong mahigpit kung ano ang mabuti, umiwas sa mga anyo ng kasamaan. Praise God. Hallelujah. Anong anyo ng kasamaan? Nasa na po natin mga kapatid. Hallelujah. Ang anyo ng kasamaan, yun pong ginagawa ng mga hintel, yung mga hindi pa Kristiyano mga kapatid. Pag-alitan, hallelujah, gawin na mga hindi maganda mga kapatid, normal lang yan mga kapatid. Hallelujah, ilang taon po akong naglilingkod sa online, marami po akong na-observe na marami po talaga. Pero yan po, to God be the glory, hallelujah, dahil lahat po tayo ay dadanas sa mga ganun na mga pangyayari. Kaya sabi dito, hallelujah, si Paul ay bumaling mula sa gawaing spiritual tungo sa autoridad ng kasulatan, parihong nagtutulungan para sa spiritual na buhay. Praise God. Hallelujah. Ito po si Apostol Paul mga kapatid, no? Talagang sabi niya na, uy, wag niyong anuhin yan, ang mga hindi na maganda, no? Layuan niyo na mga kapatid. Hallelujah. Minsan kasi tayo, gumigala pa, kung baga makasala patag mga hindi maganda nga mga sabi-sabi mga kapatid na hindi naman tunay, totoo mga kapatid. Kaya alam na natin kung hindi na talaga maganda, wag na tayong makisawsaw pa mga kapatid. Amen? Mas lalo pa nating pag-initin ang ating paglilingkod sa Diyos. Hallelujah! Praise God! Ang paglilingkod sa Diyos mga kapatid, hindi po tayo dito pwedeng pabibi. Hindi po tayo pwede dito mga kapatid na maghanap ng mag-comfort sa iyo mga sino ba dyan? Mag-comfort sa iyo? No, mga kapatid. Hallelujah. Dahil lahat po tayo, desire natin magpunta tayo sa langit. Hallelujah. Hindi po tayo pwede ditong magpabibi mga kapatid para sabihin na tayo po ay ganito ganyan mga kapatid. Amen? Hallelujah. Lahat tayo may kahinaan, pero kailangan yung kahinaan natin, labanan natin sa pamagitan ng ating panalangin. Amen? Hallelujah. Sabi doon mga kapatid, kailangan natin sa 2 Timothy chapter 2 verse 6 chapter 1 or 2 Timothy chapter 1 verse 6 mga kapatid. Hallelujah. Kailangan nating pag-alib-ilbalyuhin ang ating pagnanasa sa pamagitan ng panalangin, mga kapatid. Praise God. Dito po tayo sa number 2 na numerical letter A, mga kapatid, ang pagtanggap sa salita ng Diyos. Huwag hamakin ang mga prophecy. Igalang at tanggapin ang tapat na pagpahayag sa salita ng Diyos. Huwag ituring ang pangaral bilang usapan lamang ng tao. Ano daw mga kapatid? Basahin po natin. Hallelujah. Sabi dito, respect and receive,
respect and receive the faithful proclamation of God words. Don't treat preaching as a mere human talk. Hallelujah. Wag daw nating gamitin ang salita ng Diyos sa pananalita about lang sa mga tao, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Na wala namang kabuluhan. Praise God. Basahin natin, mga kapatid, 2 Timothy chapter 3. Chapter 3 verse 16, mga kapatid. Anong sabi doon? Hallelujah. Holy Scripture is given by inspiration of God and and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Hallelujah. Hindi po natin gamitin ang salita ng Diyos, mga kapatid, para sa ating sarili lang na gusto. Hallelujah. Usapan lamang ng tao. Kundi gamitin natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Na mag-correct sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Kaya sabi nga ni Apostol Paul, mga kapatid, sa Roma chapter 10, mga kapatid, sabi niya dito, mga kapatid, Roma chapter 10, verse 17, mga kapatid, praise God, sabi doon, kaya nga, ang paniniwalay ng galing sa pagkikinig, at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Praise God. Di ba kung hindi natin napakinggan ang salita ng Panginoon, wala tayo ngayon dito, mga kapatid. Pero dahil sa salita ng Diyos, ay nandito tayo. Kaya huwag ituring ang pagpangaral bilang usapan lamang ng tao. Bigyan natin, mga kapatid, ng kahalagahan. Amen? Letter B, ang saway ng salita ng Diyos. Subukan ang lahat, sabi doon, mga suriin ang bawat pagtuturo at damdamin ayon sa pamantayan ng kasulatan. Tulad ng taga-Berea, sa Gawa, mga kapatid. Basahin nga natin ang Gawa, mga kapatid, or Acts. Hallelujah. Tulad tayo ng taga-Berea, mga kapatid, na hindi lang tayo nakikinig, kundi tayo din po ay nagbasa, mga kapatid. Sabi niya dito, mga kapatid, sa taga-Berea, sa Acts chapter 17 verse 11, na ngayong lalong maging mararangal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonika, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan, kung tunay ang mga bagay na ito. Amen? Tayo po ba ay taga-Berea, mga kapatid? Kaya tayo po ay magbabasa tayo, wag lang tayong okay na ako, nakapakinig na ako sa salita ng Diyos. Maging taga-Berea po tayo, mga kapatid. Subukin ang lahat ng bagay sa pamagitan ng salita at basahin natin, mga kapatid. Amen? Letter C, ang pagtanggi sa kasamaan. Ito na po, mga kapatid, no? Sa number 2 tayo, numerical. Letter C na po tayo, pagtanggi sa kasamaan. Hawakan ng mahigpit ang mabuti at umiwas sa bawat anyo ng kasamaan. Anong bawat anyo ng kasamaan, mga kapatid? Amen? Kumapit sa katotohanan at itapon ang mga katiwalaang ang katotohanan ay dapat palagahan, dapat malantad ang pagkakamali. Praise God. Kung mayroon pa tayong mga pagkakamali, dapat ilantad na natin. Lord, Lord, hindi na tumaganda, Lord. Amen? Hallelujah. Huwag tayong maglingkod sa Panginoon na puro tayo mayroong mga tinatago, mga kapatid. Hallelujah. Praise God, hindi po maganda na mayroon tayong mga tinatago. Lalo na, mga kapatid, na tayo po ay ginagamit ng Panginoon lahat, mga kapatid. Hallelujah. Langtad natin kung ano po ang ating naramdaman, ano po tayo, mga kapatid, no? Praise God. Sabi doon sa Roma chapter 12 verse 9, mga kapatid, ang pag-ibig ay maging walang pagpaimbabaw. Kaputan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Praise God. Hallelujah. Kailangan natin, mga kapatid, itapon ang mga hindi maganda. Praise God. Makianib tayo, mga kapatid, doon sa mga magaganda, mga kapatid. Huwag tayong makisanib doon sa hindi na po para sa Panginoon. Lalo na pag-usapang hindi na po pang Kristiyano, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Praise God. Sabi dito, mga kapatid, ang illustration po dito, sinubok ng isang mag-aalahas o sabi dito, mga kapatid, hindi ko na lang isang alahas, mga kapatid, hindi yan maging alahas kung hindi yan subukin ng apoy, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya tayo din po, mga kapatid, susubukin din tayo sa
parang apoy mga kapatid. Hallelujah. Doon po natin makikita mga kapatid sa Peter. Hallelujah, no? Kung ang bulawan man, hallelujah, sinubok mga kapatid. Paano na kaya ang ating pananampalataya? Siyempre subukin din tayo mga kapatid. Hallelujah. Sabi doon, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira bagaman ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy at masumpungan sa ikakapuri at ikaluwalhati at ikarangal sa pagkakahayag ni Hesus Kristo. First Peter, mga kapatid, chapter 7, verse 7, mga kapatid. Hallelujah. Ginahalin tulad tayo sa isang gold, mga kapatid. Bagaman ang gold ay hindi po maglast yan. Hallelujah. Pero tayo, gihalin tulad tayo, mga kapatid, dahil nga sinusubok tayo, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Kaya ganun din po ang ating pananampalataya. Sinusubok man ang ating pananampalataya, pero manatili tayo sa salita ng Diyos. Number 3 na po tayo mga kapatid. Hallelujah. Number 3, ang pagdalisay. Praise God. The refining of the soul. Sabi doon mga kapatid, ang pagdalisay sa santo. Sabi dito, 23 and 24 po tayo mga kapatid sa ating key verse. Thessalonica chapter 5 verse 23 and 24 po mga kapatid. Sabi doon, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos. Then ang kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Hallelujah. Ano daw mga kapatid? Ngayon naway lubusang pabanalin kayo ng Diyos sa kapayapaan mismo. Praise God. Hallelujah. Gusto ng Panginoon na maging banal tayo, tapos meron tayong tinatago sa ating Panginoon. Hindi po yan kalugod-lugod mga kapatid. Kaya salamat ako dito na wala tayong itinatago. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord mga kapatid. Huwag tayong magtatago mga kapatid, no? Hallelujah. Kasi hayag po sa ating Panginoon. Kaya sabi dito mga kapatid, living under the flame of the Spirit, kailangan po natin mga kapatid, refine the soul, mga kapatid, no? Letter A, the power of sanctification, the God of peace Himself. Hallelujah. Ang Diyos lang po ang may kapayapaan. Siya mismo, mga kapatid, mabasa natin sa Philippians. Hallelujah. Philippians. Sabi dito sa Philippians, mga kapatid. Philippians chapter 2, verse 13. Ang sabi dito, sapagkat ang Diyos gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at paggagawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Praise God. Hallelujah. Bakit kaya kailangan tayong magpakabanal tayo mga kapatid? Dahil ang Diyos nais na maging banal tayo mga kapatid. Huwag nating haluan ng mga joke ang ating paglilingkod sa Diyos. Dahil kung haluan natin, tayo rin naman mag-suffer mga kapatid. No? Hallelujah. Praise God. Letter B, mga kapatid, ang kasakdalan ng pagkabanal. Pabanalin ka ng lubusan ang inyong buong espiritu, kaluluwa at katawan. Ano po daw ang banal dito mga kapatid? Hindi lang po sa pamagitan ng pananalita, maging ang puso natin. Hallelujah. Yung buong espiritu, kaluluwa at katawan. Hallelujah. Ang yung katawan natin mga kapatid, pabanalin din natin ito. Huwag natin itong ibigay kahit kanino. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord, no? Hallelujah. Minsan mga kapatid, parang sarili natin ba na wala nang nag-ingat sa akin? Hallelujah. Kaya ingatan natin ang ating mga sarili, no? Hallelujah. Banal ang ating katawan, kaya ipagamit natin sa Panginoon mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya sabi pa nga ni Apostol Paul mga kapatid na banal ang inyong katawan ay templo ng Diyos. Sabi niya doon mga kapatid, sapagkat kayo binili ng halaga. Sabi niya, luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan sa Diyos. Hallelujah. Medyo talaga mga kapatid pagdating sa sanctification, dahil marami pong tao na makapagsabi na grabe naman to magsalita, maka-judge, grabe. Pero ako mga kapatid, binasa ko lang po ang salita ng Diyos.
Kahit hindi ko na po siya illustrate mga kapatid, napakalinaw po dito sa salita ng Diyos mga kapatid kong mahal. Amen? Hallelujah. Hindi po tayo puwedeng mag-sugar-coated na, okey lang 'yan, sige gawin mo lang 'yan." 'Di ba mga kapatid? Hallelujah. Tayo po ay nag-ano lang po tayo dito sa salita ng Diyos mga kapatid. Basahin nga natin First Corinthians chapter 6 mga kapatid. Sabi doon, First Corinthians chapter 6 verse 17 to 20. Ngunit ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang espiritu niya. Magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nagsasalabas ng katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? 'Di ba? Hallelujah. Hindi ko po gawa-gawa ito at ito po'y salita ng ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Sulat ni Apostol Paul sa taga-Corinthians at tayo po ngayon mga kapatid ay pinapaalalahanan sa ating Panginoon. Kaya sabi dito mga kapatid, hallelujah, magpakabanal tayo sa ating buong espiritu, kaluluwa at katawan. Praise God, hallelujah. Kaya ninais ng Diyos na ganapin ang kabanalan, panloob at panlabas. Panloob sa kadalisayan at panlabas na pagsunod. Hallelujah. Sabi dito mga kapatid, praise God. Sabi dito, hallelujah, hindi lang sa salita, hindi lang po sa labas mga kapatid, kundi mga kapatid, sabi doon, God desire total holiness in inward purity and outward obedience. Hallelujah. Sa sa loob mga kapatid at saka sa outward obedience. Kasi kung ano po yung nasa ating loob, labalabas po siya mga kapatid, no? What the abundance of your heart is the mouth speak it mga kapatid. Amen? Hallelujah. Minsan, yan po talaga ang ating mahirap mga kapatid dahil pag tayo po ay nasa ano mga kapatid, mag-question tayo, hindi natin pigilan na magsalita talaga tayo, no? Hallelujah. Praise God. Dahil yun po ang ating nasa puso. Ayaw kong magtanim mga kapatid. Pag makalabas na sa akin, wala na yun sa akin mga kapatid. Importante nakalabas. Kaysa dito lang sa aking puso mga kapatid, no? Hallelujah. Kasi mahirap po mga kapatid na ang ating sama ng loob hindi natin ilabas. Kailangan malabas po talaga siya. Pagkatapos na yun, wala na yun. Hallelujah. Amen? Sabi dito mga kapatid, John 17 verse, sabi dito 17 mga kapatid, verse 17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Praise God. Hallelujah. Mayroong mga tao mga kapatid na hindi man lang sila nakapagsalita pero sa loob pala mga kapatid super nang kung baga mga kapatid para nang mabasag, no? Hallelujah, mas okay pa yang isabihin natin para mawala po talaga yung mga bigat mga kapatid. Amen? Hallelujah, paano tayo magsalita mga kapatid kung ang puso natin punong-puno ng basura? Hallelujah, ano pa yung mga gawa ng kaaway diyan, tinataniman? Praise God, hallelujah. Kaya sabi dito, nagnanais sa Diyos na ganapin ang kabanalan sa panloob ng kadilisayan at panlabas na pagsunod. Letter C na po tayo mga kapatid, numerical number 3. Sabi dito, ang pangako ng pagpakabanal na tumatawag sa inyo ay tapat. Tiyak na gawin niya ito. Sabi dito mga kapatid sa Pilipos chapter, nagsimula sa gawain at magtapos nito mga kapatid ay banal pa rin mga kapatid. Hallelujah. Illustration, hinawakan ng isang tinatawag mga kapatid. Pag tayo po ay isang tinatawag, no, example ko lang mga kapatid. Hallelujah. Alam mo na po yung madumi mga kapatid, di ba? Hindi talaga tayo humahawak niyan. Lalo na pag nakita nating marumi mga kapatid. Praise God. Kasi tayo ay malinis na eh. Huwag na nating
gawin, wag na nating gawin 'yun mga kapatid. Kaya sabi dito mga kapatid, praise God, sabi dito, makita or mo-reflect talaga 'yan mga kapatid, praise God, hallelujah, sa ating mga buhay. Kung ano tayo dati, kung ano tayo mga kapatid. Kaya sabi dito sa verse 4, verse sa ating verse na binabasa mga kapatid, na kailangan na mas lumayo na lang tayo kaysa mga kapatid na tinatawag na hindi na maganda yung ating mga tinatawag na paglilingkod sa ating Panginoon. Praise God. Mayroon talagang mga gano'n mga kapatid 'no, na kaya sabi dito, "Wag nating patayin para lang sa, mga ninasa ng hindi na maganda," mga kapatid. Sabi dito sa First Corinthians sa ating key verse mga kapatid, hallelujah, sabi dito sa 24, tapat okay, "Tapat yaong nasa inyo'y tumawag, nagagawa rin naman nito." Praise God, hallelujah. Ang tumawag sa atin tapat, ang Diyos ay banal mga kapatid, kaya tayo po na tinawag ng Panginoon ay sumusunod din po tayo sa Kanya kalooban. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi dito na mga kapatid, kailangan magiging ang kaanyang kalarawan sa atin. Kailangan na mahayag ang Diyos o dinadalisay tayo ng Diyos hanggang sa ma magniningning ang kanyang larawan sa atin. Praise God. Magniningning ang larawan niya sa atin. Amen? Hallelujah. Number 4 na po tayo mga kapatid, numeration. Numeration mga kapatid. Ang kahilingan ng lingkod ng Diyos. Ito na po mga kapatid. Sa mga lingkod ng ating Panginoon, wala po silang ibang hiling mga kapatid. Sabi nga ni Apostol Paul dito na sabi niya sa 25, "Mga kapatid, idalangin ninyo kami." Idalangin natin yung ating mga pastor, mga preacher na ginagamit ng ating Panginoon mga kapatid. Ito po ang hiling mga kapatid. Paano ba natin idalangin ang mga anak ng Diyos? Hallelujah. Iasali natin sa prayer and fasting mga kapatid. Kung mayroon man tayong mga kapatiran, hallelujah, i-prayer natin mga kapatid. Dahil isa po itong nakakatulong na living under the flame of the Spirit, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Bilang mananampalataya, mga kapatid, kailangan natin na ipanalangin ang mga lingkod ng ating Panginoon bilang, hallelujah, taga pagsunod sa Kanya. Praise God, hallelujah. Kailangan nating ipanalangin ang mga tao na nasa ating mga kasamahan, praise God, hallelujah, kailangan nating ipanalangin mga kapatid. Sabi dito sa verse, letter A, mga kapatid, ipanalangin mo kami, sabi ni Apostol Paul. Kahit ang isang apostol ay nangangailangan ng panalangin ng iba. Ang espiritual na apoy ay pinapanatili sa pamagitan ng pamamagitan. Kapwa pamamagitan. Praise God. Katulad sa atin mga kapatid, no? Hallelujah. Kailangan natin ang prayer sa bawat isa. Kaya sabi nga sa Ephesians chapter 6 verse 18, ang panalangin ay hindi nag-iisa. Ito ay ibinahagi. Lumalakas ang simbahan kapag sama-sama itong nagdarasal. Praise God. Normal, no? Praise God. Salamat sa Panginoon. Letter B, ang prioridad ng panalangin. Ipanalangin mo kami. Priority natin mga kapatid yung pagpanalangin. Sabi dito mga kapatid, hallelujah, kahit ang pinuno, kailangan ipanalangin, suporta sa panalangin, ang mga ministeryo, walang panalangin ay parang lampara na walang langis. Praise God. Kung ang isang ginagamit ng Panginoon, parang isang lampara mga kapatid na walang langis. Kaya sa atin, kailangan talaga natin na ipanalangin natin lahat ng mga preacher, hallelujah, sa ating mga kaigsunan, mga kapatiran, mga kapatid. Sabi dito sa Santiago, praise God, Santiago chapter 5 verse 16, ang sabi niya dito, "Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipinalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang magagawa ng magningas na panalangin sa taong
matuwid. Praise God, hallelujah. Yan po mga kapatid 'no, iprayudad o priority natin ang prayer. At letter C mga kapatid, ang kapangyarihan sa panalangin. Ang panalangin po ay nag-aapoy sa apoy na nagpapanatili sa gawain. For example, nanatili tayo sa gawain mga kapatid, yung apoy, hallelujah, na ibibigay sa ating Panginoon, nanatili tayo sa fire mga kapatid. Dahil nanatili tayo sa fire mga kapatid, kahit ano pang liglig ng kaaway, hallelujah, minsan man mga kapatid, magkaroon tayo ng problema, pero balik agad tayo sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ganun po tayo dahil ang salita ng Diyos o ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin po mga kapatid. No? Hallelujah. Kapag nanalangin tayo, hallelujah, ay ang Diyos ang kumilos. Lumakas ang pagkakaisa natin at muling nabubuhay ang mga puso natin mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Yun po mga kapatid at dito na po tayo sa conclusion. Hallelujah. Bilang mananampalataya, sabi dito mga kapatid, kailangan po natin na ang kapangyarihan ng panalangin. Bakit patuloy tayong nag-aral mga kapatid sa prayer? Dahil sa prayer mga kapatid, hallelujah, nila Apostol Paul mga kapatid, na-receive nila no ang blessing ng ating Panginoon. Ganon din po tayo, hallelujah, bilang mananampalataya mga kapatid. Ma-receive natin ang blessing ng ating Panginoon sa tuwing tayo po'y manalangin. Kung tayo po mga kapatid ang hina, nag-pray tayo mga kapatid, biglang lumalakas tayo. Kaya living under the flame of the Spirit mga kapatid. Huwag nating patayin ang Espiritu na nasa atin mga kapatid. Hallelujah. At doon sa ating prayer mga kapatid, isali natin yung mga tao na ginagamit na po sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Lagi po nating alalahanin mga kapatid na tayo po ay accountable po tayo mga kapatid sa lahat ng mga kaluluwa. Hallelujah. Kailangan nandoon po yung ating pag-unawaan sa bawat isa. Praise God. Hallelujah. Kung mayroon man mga kapatiran na hindi tayo naintindihan, unawain na lang din po natin mga kapatid. Dahil hindi lahat na nakaintindi sa ating feelings mga kapatid. Amen? Hallelujah. Basta huwag tayong mawala sa presensya ng Diyos dahil ang lahat na yan ay maging okay mga kapatid. Praise the Lord. Sabi dito sa ating conclusion na mga kapatid, hallelujah, kailangan natin magningas ang apoy ng Espiritu kung saan ang puso ay magpakumbaba. Amen. Magniningas lang ang banal na espiritu sa isang tao kung ang puso natin ay nagpapakumbaba sa ating Panginoon. Sabi dito mga kapatid, praise God, ang kabanalan ay hinahabol at ang panalangin ay isinasagawa. Huwag nating patayin ang espiritu ngunit panatilihing nagningas ang apoy sa pamagitan ng paglaban sa kasalanan, paggalang sa salita ng Diyos, pagtanggap ng kanyang gawaing pagpakabanal o pagpapabanal, at umasa sa panalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Ito po mga kapatid ang ating ginagawa ngayon, living under the flame of the Spirit. Hallelujah. Mamuhay tayo. Mamuhay tayo mga kapatid na nandoon po ang pagpakumbaba natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, praise God, ito lang po ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Rekindle or living under the flame of the Spirit. Hallelujah. Habang tayo mabubuhay dito sa mundo, panatilihin natin mga kapatid na ang ating fire sa paglilingkod sa ating Panginoon ay mananatili mga kapatid. Hallelujah. Manatili ang ating relasyon sa Panginoon. Praise God sa pamagitan ng ating pagpanalangin at manatili pa rin ang ating connection sa mga kapwa natin mga kapatid na kahit man anumang mangyayari ay kailangan natin, Lord, idalangin po natin. Praise God. We need to flame our passion to our soul or to our soul, for our soul mga kapatid. Kailangan yung passion natin na mag-share ng link,
Tinatawag i-rekindle natin mga kapatid. Parang naalala ko yung topic sa kabila mga kapatid, rekindle, hallelujah. Pailabin natin, hallelujah, ulit mga kapatid. Kaya sabi nga ni Apostol Paul mga kapatid na hindi ko ikakahiya ang salita ng Diyos dahil ito po ang makapagligtas sa mga tao. Amen? Hallelujah. Kaya salamat sa ating Panginoon. Sa oras na ito mga kapatid, dito lang po tayo magtatapos. Hallelujah. Last verse po natin matid, nasa key verse lang po tayo sa 1 Thessalonica chapter 4 at chapter 5. Ito po ang ating last verse ngayon mga kapatid. Nating basahin. Praise God. Sabi doon mga kapatid, 1 Thessalonica chapter 5 verse 24, tapat yaon sa inyong tumawag, nagagawin rin naman nito. Praise God. Ang Diyos tapat po siya na tumatawag sa atin at gawin natin ito dahil tayo po'y anak ng ating Panginoon mga kapatid. Kaya salamat sa ating Panginoon sa kanyang mga salita. Hallelujah. At dito lang po tayo magtatapos mga kapatid. Rekind or living under the flame of the Spirit, mga kapatid. Anong mga layuan natin? Hallelujah, mga usapan na hindi na maganda. Layuan natin yan, mga kapatid. Praise God. Hindi po ang Diyos bibi, hindi po siya bata na kailangan natin na mga kapatid, na maggawa-gawa, mga kapatid. Kundi, ang Diyos, kilala po niya tayo mula pa po nang nasa sinapupunan pa po tayo, mga kapatid. Kilalang tayo ng ating Panginoon. Kaya gusto ng Diyos tayong lahat maligtas mga kapatid. Hallelujah. Kaya salamat sa ating Panginoon. Lagi nating sabihin sa Diyos na revive tayo lagi. At yung espiritu ng ating Panginoon, huwag nating hayaan na ito po'y mamatay dahil lang sa gagawa ng kaaway mga kapatid. Amen? Hallelujah. Huwag nating hayaang mamatay ang ating spiritual sa pamagitan lang ng gusto or hilig ng ating mga laman mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Mas mabuting mag-isa kaysa marami din pong problema mga kapatid. Para sa akin, walang problema kung ako na lang isa. Hallelujah. Kaysa makisama tayo mga kapatid na hindi na po tayo, hallelujah, hindi na natin naramdaman ang presensya ng Diyos mga kapatid. Amen? Hallelujah. Dahil ang Diyos pag-ibig. Pag-ibig, kung mahal mo ang Panginoon, mahal mo ang kapwa mo. Praise God. Matuto tayong magmahal, mga kapatid. Praise God. Kaya sa ating mga buhay, mga kapatid, kailangan natin, i-apply natin ang salita ng Diyos. Magsabi tayo, mahal natin ang kapwa natin, pero hindi pala mahal, mga kapatid. Hallelujah. Kaya napakasakit, mga kapatid, na sabihan ka ba na na-scam ka pala, mga kapatid. Sino ditong na-scam? Sabihin kayo, mga kapatid, mahal na mahal kita. Praise God. Hanggang salita lang pala, mga kapatid. Hallelujah. Kaya kung magmahal ang Diyos, mahal talaga, hindi yan magbabago. Kahit nga buhay niya mga kapatid, inalay niya sa krus, sa Kalbaryo, para lang sa atin. Tapos tayo mga kapatid, sabihin natin na hindi natin mahal ang Panginoon or mahal natin ang Panginoon, pero kapwa natin mga kapatid, hindi natin minahal. Praise God. Sinungaling, sabi ng Panginoon, sinungaling ka kung ganun tayo mga kapatid. Kaya tunay na pagmahal ang ipakita natin, mga kapatid. Tunay na pag-ibig bilang Kristiyano, mga kapatid. Hindi po yung, hallelujah, ay walang pagmamahal na mangyayari kasi ganito, ganyan siya. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sa ating mga buhay, kung nagtapik tag pag-ibig, mahalin natin kahit hindi ka mahal-mahal, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Dito lang po tayo mga kapatid magtatapos. Praise God. Living under the flame of the Spirit, mga kapatid. Hallelujah. Dalaygo ng Diyos sa oras na ito. Salamat sa kanyang kabutihan, mga kapatid. At awitan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Dahil sa oras na ito, mga kapatid, noon, parang naka-consume na po pala ako ng mahaba na pala yung oras, mga kapatid, na ating na-consume. Praise God, hallelujah. Awitan ko po ang ating Panginoon bago po ako mag-pray, mga kapatid, dahil ako pala yung nakalagay. Hallelujah, praise God, thank you Jesus. Hallelujah. Awitan natin ang Panginoon, ang tapat kailan pa man, mga kapatid. Ito po, ang Diyos tapat siya kailanman sa ating mga buhay, mga kapatid. Praise God. Hindi man tayo minsan tapat sa Diyos, pero I believe Diyos tapat siya sa atin. Lagi tayong iniingatan sa gawa ng tsunami sa Pilipinas.
bagyo mga kapatid, pero ang pamilya natin safety. Hallelujah, isa na po 'yan na tapat talaga ang ating Panginoon na ating sinasamba mga kapatid. Purihin ang Panginoon, hallelujah, sa oras nito. Praise God, hallelujah. Awitan natin ang Panginoon mga kapatid, hallelujah. Namnamin natin ang salita ng Diyos. Salamat sa iyong katapatan. Sa Panginoong Hesus, ako magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko'y may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya't dumadamay. Ang Panginoon tapat kailanpaman. Kung ika'y nanlalamig, wala kang lalapitan para ba daigdig sa iyong pinagdasal. Alalahanin mo sanang minamahal ka niya, ang Panginoon tapat kailanpaman. Biyaya niya't tapat sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay liligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailanpaman. Praise God, hallelujah. Ang Diyos po ay tapat na ating pinaglingkuran mga kapatid. Hindi dumating sa ating mga anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi tayo niya itutulot, na tayo po'y matuksuhin ng higit ng ating makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawa din siya ng paraan kapag ilag upang ito'y inyong matitiis. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Lord, maraming salamat po Lord God, hallelujah, sa oras nito Panginoon. Muli Panginoon, sabi mo sa iyong salita, living, hallelujah, living under the flame of the Spirit Panginoon. Hallelujah Lord, patawarin mo po kami Panginoon, na minsan na po Lord, nakikiayon po kami sa makamundo Lord God. Minsan nakalimutan namin Lord, ang inyong mga salita o Lord God, hallelujah. Salamat Lord, hallelujah, sa pagtuturo mo sa amin o Lord God, lalo na ang kabanalan Panginoon. Hallelujah, dahil sabi mo nga kung hindi kami banal, hindi kami makakita Lord God, sa iyo, Lord God. Tulungan mo po kami, Lord. Banalin mo po ang aming puso, espiritu, kaluluwa, Lord God. Hallelujah. Tanggalin mo anuman mga hindrances pa, Lord God. Hallelujah. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon, na mangingibabaw, Lord God, ang pag-ibig sa inyong mga salita, Lord God, na hindi lang po kami bibig, Lord God. Hallelujah. Kundi, Lord, hanggang sa pinakailalim sa aming puso, Lord God, kung anuman ang mga tampuan na hindi maganda, Lord God, alisin mo po itong lahat, O Lord God, gawa ng kaaway, tinataniman man na hindi maganda, Lord. Hallelujah, Lord. Tulungan mo po kaming lahat, O Lord God, na hanggang pagbabalik mo, Panginoon, hallelujah, maging totoo po kami na Kristohanon, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Salamat sa BR na ito, Lord, sa Jesus Christ Apostolic Pentecostal, Panginoon. Ikaw po ang manguna dito, Lord God, maging man sa aming owner, O Lord God, Sister Jean Candilanza, ikaw din mag-bless sa kanya, sa aming resident pastor, Pastor Carlo Almira, sa aming pastor Jimuel Amuyo, kay Pastor Juri Martisano Amuyo, Lord God, kay Sister Mary Jean, kay Sister Ruth, O Lord God, Sister Rita Layson, Sister Tricia May, kay Sister Geraldine, Panginoon, kay Sister hallelujah, kay Sister Lord na hallelujah, kay Sister Miles, Panginoon, kay Sister Jean Langga, Lord God, kay Sister hallelujah, sa lahat, Panginoon, ng mga kapatiran ko, Lord, Sister Yuradil, Sister Jeline, Panginoon, hallelujah, Sister Atasio Marie, Panginoon, Sister Danisa Flores, Sister Christina, kay Sister Bernadette, Lord God, kay Sister Pinky, Panginoon, hallelujah, kay Sister kay Sister Luna, Panginoon, sa lahat ng mga kapatiran ko, Lord, i-bless mo po sila, Panginoon. Patuloy mo po kaming pag-alabin, O Lord God, ang aming relasyon diha sa iyo, mga Ginoo. Tabangin tanan, O Lord God, na mga manatili kami, Panginoon. Hallelujah, sa aming paglilingkod sa iyo, Lord God. Alisin mo anumang mga karumihan sa bawat isa, O Lord God. Ikaw lang po, O Lord God, ang nakakaalam, O Lord God, nawa, Panginoon. Hallelujah, ikaw ang Diyos nakakaalam, Panginoon. Linisin mo po kami, Lord, na hindi po kami nagpakaroon ingnon, O Lord God, ang aming paglilingkod sa iyo, Panginoon.
dahil mahal mo ang bawat isa sa amin, O Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na nakakaalam sa bawat isa sa amin, O Lord God. Alam mo ang aming mga pinagdaanan, Panginoon, pero nandito po kami, Lord God. Hallelujah. Patuloy kami, Lord, na natili, hallelujah, nagbahagi ng inyong mga salita, bagamat hindi kami karapat-dapat, Lord, pero nandiyan ka, Panginoon. Ginamit mo pa rin kami, Lord, para marami pa makarinig ng inyong mga salita na minsan man, Panginoon, masakit man ang inyong mga salita naming napakinggan, Lord, pero hindi po ito aming salita, Lord. Nais mo lamang, Lord God, na masunod po namin ang inyong kalooban, Lord, ang kababaan mong loob, Panginoon. Hallelujah. Alisin mo ang mga pride na hindi maganda, O Lord God, sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Tulungan mo lamang po kami, Lord, na hanggang sa inyong pagbabalik, Panginoon, ang aming fire ay patuloy, O Lord God, hanggang sa inyong pagbabalik. Salamat, Lord, sa oras na ito, Lord God. Hallelujah. I-bless mo po ang BR na ito at sa lahat ng mga BR pa, Panginoon, patuloy mo pong gabayan at patuloy mo po, Lord, hallelujah, na ingatan ang aming mga kapatiran, Lord, sa aming paghihiwalay. Salamat, Lord, sa iyo ang pinakamataas na papuri sa pangalan mo, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Hallelujah.